Umaga mga kabayaning Pilipino. Okay po, no? Dito naman po tayo ulit para magbigay ng komento at reactions doon sa post na nakita natin about sa pinost ni newly elected Senators Silvestre Tolpo. So, sa akin kasing pananaw at palagay, sabi niya kasi na may karapatan din daw ang Senado na litisin ang anumang impeachment complaint na pinail, no, sa kanila. Oo, kahit ordinaryong Pilipino, alam ng karamihan ang proseso, no, ng impeachment complaint. So, ang pagkakaiba lang kasi doon sa mga dumaan na mga impeachment complaint is sa kanila kasi isa lang yung impeachment complaint na pinail, and then in-endorse doon sa Committee of Justice, and then pinagbotohan sa plenaryo, tsaka pinasa sa Senado, kaya natuloy yung impeachment trial na yon, no? Nagkaroon ng final decisions, and then napatalsik yung former President Joseph Estrada, then the former Chief of Justice Renato Corona, and then the third is basta si Ombudsman Gutierrez, I think parang hindi kasi nga nag-resign siya, no? And then si Bautista also, no? Si Andres Bautista ba yun? Si Andy. So, nag-resign din siya as a COMELEC chairman, and then after all, wala na. So ngayon, ito na namang kay BP Sara. So, ganito lang naman kasi yan kasimple, mga kabayaning Pilipino. So, ando na tayo na bawat impeachment complaint na ipafile sa Senado, kailangan talagang litisin. Pero magkaiba ang proseso, magkaiba ang estado ng impeachment complaint ng Vice President. Kaya nga siya ginawang null and then void, no? Null and void. Ibig sabihin po unconstitutional. So walang bisa yung impeachment complaint na pinail ng Kamara doon sa Senado. That as per decisions of the Supreme Court. Bakit? So meron na kasing mga naunang na-file na impeachment complaint. Merong tatlo, no, na impeachment complaint na na-file, and then itong tatlo na ito kasi na-archive, kumbaga pinatulog or inetspuera, and then yung pang-apat ang na-submit, na-file. So bakit? Yun nga ang karamihang tanong. Kaya nga question ng Korte Suprema, pinasagot ang mga congressman, no? And then even the Senate, no? Yung mga senador judge natin, pinariman yung and then question nila kung anong nangyari doon sa tatlong nauna na impeachment complaint. Kaya with all due respect, Mr. Senator, no, Tolpo, Erwin R. Silvestre, kailangan makinig ka. Hindi porket senador ka is magpapabida-bida ka kaagad. You should learn, no, and study about the process of the impeachment complaint. Kahit kami ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao, alam namin kung ano ba yung tamang proseso. Hindi porket senador ka gusto mong palabasin na mas magaling ka pa sa mga judge sa Korte Suprema, sa mga hukom. You should also be aware. You should also be put yourself into a right, no? Dapat ilagay mo yung sarili mo sa tama, hindi yung naglabas na nga ng decision yung Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment complaint na pinail nila against a BP Sara. Pinail ng Kamara. I think kasama ka pa doon Pero since na kaya di ka masyado vocal, di ka masyado dahil ayaw mong natakot ka na baka matalo ka during that election period. Kaya di ka masyado ngayon puputak ka dahil nanalo ka na. Napaka-estupido mo naman, sir. With all due respect, sir. Huwag po tayong bumanat ng bumanat. Pag-aralan nyo po ng maayos, ng husto, dahil una-una, baguhan po kayong senador Hindi nyo pa alam yung proseso, tamang proseso ng impeachment.
And then, naging congressman ka, wala ka namang halos ginawa sa kongreso. Kundi, himod ka lang sa puwit ni Tamba. Yun lang po ang amin, sir, na maging patas na po tayo. Huwag po tayo magiging one-sided. O, alam natin na may karapatan ang Senado na litisin ang impeachment complaint na ipapile. Pero, dapat alalahanin mo din na yung impeachment complaint na nila is lumabag nga sa VAR rules, no? 1-year VAR rules. Kasi may 3 na pong nakahain na nauna, bakit yung pang-4 ang tinuloy? Yun yung question. Napaka-simple lang naman ng tanong, bakit kailangan mo pang paanuhin? Kagaya lang kayo ni Soto at ni Bam Aquino eh. No, napaka-estupido nyo mag-isip. Matagal na kayo silang senador pero napaka-estupidong mag-isip. Yun lang man po mga kabayaning Pilipino, maraming salamat at naway patuloy po tayong suportahan yung YouTube channel natin. Maraming salamat, babus.